its consequences are not distant. First, the safety of overseas Filipinos. Isang Pilipina caregiver po ang naiulat na namatay sa Tel Aviv, si Mary Ann Velasquez de Vera ng Pangasinan. Isa lang po si Mary Ann sa libu-libong kababayan natin na naninirahan at nagtatrabaho sa Israel, Bahrain, Qatar, Kuwait at UAE. Their protection and safety are not optional, Mr. President. It is our constitutional and moral duty. Mr. President, dear colleagues, we must ensure that evacuation and repatriation protocols are ready, adequately funded, and fully coordinated with host governments. No Filipino must be left behind. Mr. President, distinguished colleagues, I rise on a matter of urgent national and international concern. The escalating hostilities between the United States of America, Israel, and Iran, and its serious implications on global peace, regional stability, and Philippine national interests. Last Saturday, February 28, 2026, according to news reports, the United States and Israel launched coordinated strikes under what has been reported as Operation Epic Fury and Operation Roaring Lion. Reports indicate that Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and other senior figures were killed. Iran responded with airstrikes not only against Israel, but also against U.S. bases and facilities across the Gulf region, including Bahrain, Qatar, Kuwait, and the United Arab Emirates. Civilian infrastructure, including major airports such as Dubai International Airport, have reportedly been affected. The recent exchange of direct military strikes marks a dangerous turning point in an already volatile region. Civilian lives have been lost, airports have been closed, oil markets have trembled. The international community watches with apprehension as regional tensions threaten to spiral beyond control. Mr. President, while this conflict unfolds thousands of miles from our shores, its consequences are not distant. First, the safety of overseas Filipinos. Isang Pilipina caregiver po ang naiulat na namatay sa Tel Aviv, si Mary Ann Velasquez de Vera ng Pangasinan. Isa lang po si Mary Ann sa libu-libong kababayan natin na naninirahan at nagtatrabaho sa Israel, Bahrain, Qatar, Kuwait at UAE. Their protection and safety are not optional, Mr. President. It is our constitutional and moral duty. Mr. President, dear colleagues, we must ensure that evacuation and repatriation protocols are ready, adequately funded, and fully coordinated with host governments. No Filipino must be left behind. No Filipino must be unaccounted for. Second, energy security and economic stability. A significant portion of the world's oil supply passes through the Strait of Hormuz. Any disruption in the corridor could lead to spikes in global oil prices. Ang epekto nito ay tiyak na ramdam ng bawat pamilyang Pilipino. Pagtaas po ng presyo ng gasolina, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng mga bilihin, at panibagong pasanin sa gitna ng patuloy na hamon ng ekonomiya. Kaya kinakailangan na nating tiyakin na may malinaw na plano ang pamahalaan upang protektahan ang ating ekonomiya laban sa panlabas na krisis mula sa sapat na reserbang enerhiya hanggang sa maagap na price monitoring at market intervention. Third, the integrity in international law and the rules-based order. The Philippines has consistently anchored its foreign policy on peaceful settlement of disputes, adherence to international law, and respect for sovereignty. Yes, the Philippines maintains long-standing alliances, yet we are equally guided by our Constitution to pursue an independent foreign policy rooted in national interests founded on peace, diplomacy, and order. Escalation
and unilateral military actions, regardless of the actor, strain the very international system that protects smaller states like ours. At this point, Mr. President, it is not for this chamber to inflame rhetoric in a distant battlefield, but it is our duty to affirm what must remain constant: the protection of Filipino lives, the preservation of economic stability, the primacy of diplomacy over destruction, and the urgent call for de-escalation. Accordingly, this representation, Mr. President, filed Senate Resolution 322, respectfully calling upon the appropriate committees, including the Committee on Foreign Relations, Committee on Migrant Workers, and Committee on Energy, among others, to conduct an inquiry in aid of legislation to assess contingency measures to mitigate potential impacts on the ongoing armed conflict. We must keep the welfare of Filipinos worldwide at the forefront of our national response. We must remain vigilant in market monitoring and economic safeguards. And we must support diplomatic efforts through multilateral engagements and regional cooperation aimed at restoring stability. In moments such as this, we pray that prudence, restraint, and wisdom guide the decision of nations. May reason rise above rage. May diplomacy triumph over destruction. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo. Senator Bamakino is recognized. Maraming salamat, Mr. President. Would the gentleman yield to a few questions? Yes. Unang-una po, Mr. President, we support the Chairperson on Foreign Affairs with this move to have a hearing para mapag-usapan ang mga iba't ibang kailangan gawin, no, para matulungan po natin yung mga kababayan natin. I also filed Resolution 321, no? So magkasunod po yung resolution natin at parehas rin po yung subject matter. Yung resolution po natin is calling for urgent measures to ensure the safety, protection, and repatriation readiness of overseas Filipino workers and Filipino nationals in countries affected by the February 28, 2026 United States-Israel strike on Iran and the subsequent region-wide military responses. No? Magkahintulad po, no, yung mga napag-usapan po ng resolution natin, pero nais ko lang pong detalyehin. No? So unang-una, Mr. President, kapag sinabi nating repatriation, tama po ba, Mr. President, ibig sabihin nun, yung mga nais umuwi ay mabibigyan ng chance ang umuwi, Mr. President? Tama po yun, Ginoong Pangulo, good gentleman from Tarlac. Ang ibig pong sabihin noon ay voluntary po pag sinabing repatriation kasi may mga levels po. May alert level 3, voluntary, at alert level 4 ay mandatory repatriation. Ngayon po, Mr. President, we're on alert level 2, right? Alert level 2 po sa panayam ko or pakikipag-usap ko po kay DFA Secretary Tess Lazaro. Ang alert level 2 po ay doon sa mga GCC o Gulf Cooperation Council o yung mga bansa tulad ng UAE, Qatar, Kuwait at Oman ang nasa alert level 2, habang alert level 3 naman po ay sa Israel at Syria. At ang alam ko po ay alert level 3 pa rin po doon naman para sa mga kababayan natin na naninirahan sa Iran. And Mr. President, pag umabot na yan ng alert level 4, kailangan na pong umuwi. Papauwi na yung mga OFW natin. Yun po ay mandatory repatriation na po yun. Ibig sabihin, kukontakin na po sila ng ating mga embahada, ng ating pong OWA, para sila po ay mag-report o pumunta sa isang lugar kung saan po sila ay pipick upin at dadalhin po sa safe na lugar. Ang problema po ngayon ng ating pamahalaan at hindi lang po tayo kundi ibang mga bansa ay hindi mailabas ang mga iba't ibang lahi kasi nga po sarado ang airspace, wala pong mga eroplano, wala pong mga flight at ang tanging pamamaraan lamang po na pwede silang ilikas ay sa pamamagitan po ng land transport o di kaya paggamit po ng mga barko sa dagat. Mr. President, meron po bang pondo ang
ang OWA, is it OWA or DMW, Department of Migrant Workers, para po sa repatriation ng mga kababayan po natin? Meron po, actually, nung sa BICAM po, na-anticipate na po natin and si Chair Sherwin, tinaasan po natin ng 800 million po ang pondo po ng DMW Office of the Secretary at ang Action Fund po ng OWA ay dinagdagan po natin ng 500 million. Kaya umabot po ito sa 1.3 billion. Samantalang sa DFA naman po para sa repatriation ay 1 billion pesos. Mr. President, tama po ba higit 2 milyong kababayan ang meron tayo sa Middle East? Tama po yun. Yun po yung ating mga overseas Filipino workers. Mr. President, maybe in the hearing, Mr. President, kung wala po tayong sagot ngayon, gusto rin ho nating malaman, yung pondong nakalaan ay kung mag-a-avail ng repatriation services ang ating mga kababayan, kung ilan po sa kanila yung posibleng makakuha ng tulong na makauwi. No, I don't know, Mr. President, kung kakayanin. Siyempre, 2 million, napakalaki po ng 2 million. And alam na naman ho natin, di naman lahat ho ay nagdedesisyon na umuwi. Pero maganda pong malaman, Mr. President, kung ilan kaya yung kayang ma-accommodate. Kasi kung kulang po, magandang madagdagan po yung pondo para kung mag-escalate nga po ito, meron pong paraan yung mga kababayan po natin na makauwi ng libre at matiwasay. Kaya nga po sa ngayon, ang payo po ng ating mga embahada sa mga kababayan natin sa mga lugar kung saan ngayon ay may kaguluhan sa Middle East ay stay put at mag-ingat. Ang isa pa hong problema kasi, bagamat kahit na gusto po ng mga kababayan natin umuwi, ang mga OFWs, lalo na po dyan sa mga lugar na UAE, Qatar, Kuwait, tuloy-tuloy po ang pasok. Ayon naman po sa DMW. So, obligado po yung mga kababayan natin na pumasok pa rin. Opo. Pero may mga nagpahiwatig na rin po na gusto pong umuwi, lalo na po yung mga na-trap na mga kababayan natin na mga galing po sa Europe sa bakasyon, nandyan po sa Dubai ngayon. Meron din po yata tayo ilang mga pilgrims dyan po sa Israel na nagpahiwatig pong umuwi. So ito po ngayon ang inaasikaso ng Department of Foreign Affairs kung paano po sila madala sa safer na lugar. At ito po mga lugar na ito ay limitado lamang po. Isa po ang Oman, isa po ang Egypt, at isa pong tinitignan ngayon ng DFA ay ito pong Turkey. Mr. President, no, napaka-komprehensibo po ng inyong binigay na mga datos. Sa totoo lang po, hinihintay rin po ng mga kapwa senador namin ang update ni Senator Tulfo, no, pagdating po sa mga nangyayari sa Middle East. Mr. President, nais ko rin malaman, yung mga uuwi po dito, anong serbisyo ang posible po nilang makuha kung sila po yung magde-decide na umuwi? Anong tulong ang pwede po nilang makuha mula po sa ating gobyerno? May mga pondo po ang DMW para po sa mga kababayan natin po na umuwi. I believe nasa 15,000 hanggang 25,000 po ang initial. Nakaantabay din po dyan ang Department of Labor and Employment po natin. May mga pondo rin po. Tutulong din po dyan, yung Department of Social Welfare and Development. Pag may mga krisis pong ganito, ang ginagawa po ng Malacanang, nung ako po ay DSWD Secretary pa, ay pinagsasama-sama po yung mga ahensya na yan to form like a task force para tumulong po sa mga kababayan natin na mga umuwi galing sa overseas para mabigyan ng financial assistance yung mga umuwi galing sa ibang bansa. So tama, Mr. President, magsisimula yan sa safety ng mga kababayan natin doon kung nasaan sila ngayon, no? Matulungan natin sila na maging secure at safe sa abot ng mga kaya. Kung umabot ito sa Alert Level 4 or nais nang umuwi, may tulong na umuwi dito. That's the repatriation services, of course, subject to airspace being open again. Pag uwi po dito, dapat may serbisyong maibibigay. Alam ko, Mr. President, na itong nangyayari ngayon sa Middle East ay unprecedented talaga, tsaka may potential po talagang lumaki. No? So I will support you, Mr. President. Pag nag-hearing na po tayo, magandang malaman mula sa mga ahensya, magkanong nakalaan, handa ba sila, at higit sa lahat, sapat na ba ito sa magnitude, no, ng posibleng
mangyari po at posibleng maging outcome nitong mga nangyayaring kaguluhan po sa Middle East. Because Mr. President, habang sabi nga nila, yung pagsisisi nasa huli, habang may konti pang oras, maganda Mr. President na magtulungan tayo para masigurado na nandyan yung pondo, handa yung gobyerno, at yung mga kababayan nating mga ngailangang umuwi ay makakakuha po ng sapat na tulong. We want to see, Mr. President, the scale of which our services are funded and can be provided at makumpara po yon sa mga estimate ng mga uuwi po dito mga kababayan po natin, Mr. President. Madagdag ko lamang po, Ginoong Pangulo, bago pa man po sumiklab itong digmaan na ito dyan po sa gitnang silangan, ay minomonitor na po ito ng Department of Foreign Affairs. Ayon po yan kay Secretary Tess Lazaro. Few weeks ago po yan, may anticipation po na baka mag-back down po yung negotiation, yung pag-uusap po between ng US at Iran. Ang pinag-uusapan po nila ay alisin po yung nuclear armaments po o production ng bansang Iran na hindi po pumayag yung isa, yung Iran po. Kaya yun ho naging problema, binomba po ito, inuna na po ng Israel. So mayroon pong anticipation at nung Sabado nga po ng alas 11 ng gabi dahil nagsimula po ang pambobomba umaga ng Sabado, our time, pagdating po alas 11 ng gabi ay nagkaroon po ng Zoom meeting ang DFA, kasama po ang DMW at ang mga iba't ibang imbahada natin sa lugar, kasama po ang labor attaché para pag-usapan po ang contingency plan. Matagal na pong nakalatag ang contingency plan ng ating pamahalaan. Siguro po halos 3 linggo bago po nagkagulo ay nailatag na po yan at yung mga ruta na kanila pong dadaanan. Na-anticipate na rin po ng DFA na isasara po ang mga airspace sa mga lugar na ito. Kaya nga po ang option lamang ngayon ay through land or sea para mailabas po sila at yung mga bansa na nabanggit natin tulad po ng Turkey, Oman at saka Egypt ang siya pa lamang po ay safe haven para sa mga kababayan natin na magsilikas mula sa digmaan. Mr. President, we thank you for your leadership and your chairmanship. Maraming salamat, Mr. Chairman.